Hello guys! Tara, samahan niyo akong magripat nitong tanim kong Venus flytrap. Matagal ko nang tanim ito at ganun na lamang ang ginagawa kong pag-aalaga dito dahil isa ito sa mga rare cultivars ng Venus flytrap. Kaya lang mukhang hindi maganda ang tubo nito lately. Papaliit kasi ng papaliit yung tubo ng kanyang mga dahon. Maraming maaaring dahilan kung bakit nagkakaganito yung mga panibagong tubo ng kanyang dahon. Isa sa mga dahilan na yan ay yung panahon o weather. Nagmula sa Carolina, USA ang Venus flytrap kung saan mayroong 4 seasons. At kapag winter ay nagdo-dormant ang Venus flytrap kung saan hindi siya nagpo-produce ng mga dahon. Sa pagdating naman ng spring ay muli itong sisibol upang gumawa ng mga naggagandahang bulaklak. Pero wala namang winter season sa Pilipinas. Kaya naman nauudlot yung kanilang dormancy kapag lumalamig na ang panahon tuwing bare months. Kinat ko pala muna tong sphagnum moss para less stress doon sa mga ugat nitong Venus flytrap. Ito nga pala yung madalas gamiting substrate ng mga tulad kong hardinero para sa mga tanim na carnivorous plants. May kakayahan kasi itong mag-retain ng tubig hanggang 20 times nung kanilang dried weight. Kaya naman gustong gusto ito ng mga carnivorous plants na nangabubuhay sa wetland environment. Natanggal ko na yung sphagnum moss na nakadikit dito sa rhizomes at saka sa mga ugat nitong Venus flytrap. Puti ang kulay ng isang healthy na rhizome. Tubig ulan nga pala yung ginagamit kong panghugas at nasusunog yung kanilang mga ugat kapag sila'y nadidiligan ng tubig gripo o kaya naman ng mineral water. Ayan, malinis na. Susubukan ko namang ihiwala yung old rhizome nito. Huwag nyo palang itatapon yung old rhizome at maaari pa itong tubuan ng panibagong plantlet. Kailangang dahan-dahan lang yung pagtanggal nang hindi masugatan yung rhizome ng mother plant. Interested din ba kayong mag-alaga ng Venus flytrap? I-click nyo lang yung link sa aking bio at mapupunta kayo sa aking Plancoya Garden Center. Doon ay mayroong iba't ibang uri ng mga naggagandahang cultivars ng Venus flytrap ang maaari nyong pagpilian. Limited stocks lang ang mga yun, kaya umorder na kayo bago pa man magkaubusan. Irireplan ko na ngayon itong Venus flytrap. Gumamit nga pala ako ng gunting upang hatiin at gumawa ng butas sa sphagnum moss. Dito ko nga pala sa bandang gilid ilalagay itong Venus flytrap at pasulong yung pagtubo nito. Kinakailangan rin hindi ganun kasiksik yung media nang makahinga yung mga ugat nitong Venus flytrap. Wala naman kasi tayong inihalo dito sa substrate na pumice, lava rock o kaya naman ang perlite for aeration. Iniiwasan kasi natin dito na magkaroon ng root rot itong Venus flytrap. Itatanim ko rin sa tabi nito yung old rhizome nang ito'y mag-produce ng mga panibagong plantlets. I-post nyo naman sa comment section kung mayroon pa kayong mga katanungan sa pag-aalaga ng mga carnivorous plants at isa-isa nating sasagutin ang mga yan. Huwag nyo rin palang kalilimutan na i-double tap itong screen at i-share itong video upang makapaghatid pa ito ng kaalaman sa iba. Ako ang inyong Bicolanong Hardinero Plancoya. Please don't forget to follow. Happy planting sa inyo!